Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Alin sa dalawang lugar ang gusto ninyong puntahan? Bakit? May mga lugar na ginagamit ng lahat tulad ng palikuran, parke, at paaralan. Tinatawag natin itong pampublikong pasilidad. Mahalagang matutuhan natin kung paano natin gamitin ang mga ito ng may disiplina at malasakit sa kapwa. Ano ang pampublikong pasilidad? Ang pampublikong pasilidad ay mga lugar na ginagamit ng maraming tao. Halimbawa, palikuran, paaralan, palengke, simbahan, parke, waiting shed. Sa paggamit natin ng mga pampublikong pasilidad, dapat magkaroon tayo ng disiplinang pansarili. Ano ang disiplinang pansarili? Ang disiplinang pansarili ay ang kakayahang sumunod sa mga patakaran kahit walang nagbabantay. Halimbawa ng kilos na may disiplinang pansarili. Pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Hindi pagsusulat sa pader. Pagpila ng maayos. Pag-iingat sa gamit ng paaralan. Kahalagahan ng disiplinang pansarili. Ang pagkakaroon ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad ay nagpapanatili ng kaayusan at kalinisan. Nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit sa kapwa. Tumutulong sa pagsunod sa mga panuntunan ng pamayanan. Basahin natin. Silita at ang malinis na palikuran. Si Lita ay isang batang marunong sumunod sa patakaran. Tuwing gumagamit siya ng palikuran sa paaralan, sinisiguro niyang malinis ito bago siya umalis. Isang araw, napansin ng guro na laging maayos at malinis ang palikuran. Tinanong ng guro ang mga bata kung sino ang naglilinis. Tahimik na itinaas ni Lita ang kanyang kamay. Pinuri siya ng guro dahil sa kanyang disiplina at malasakit sa kapwa. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginagawa ni Lita tuwing gumagamit siya ng palikuran? Bakit siya pinuri ng guro?
Ano ang naitutulong ng ginawa ni Nita sa paaralan? Ano ang aral ng kwento? Sabihin kung tama o mali ang kilos. Ang disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan. Ipinapakita nito ang ating pagiging responsable at mapagmalasakit sa kapwa. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang pampublikong pasilidad? Ano ang tamang gawin sa pampublikong palikuran? Ano ang ipinapakita ng batang marunong sumunod sa patakaran? Bakit mahalaga ang disiplina sa pampublikong pasilidad? Ang batang nagtatapon ng basura sa tamang lugar ay nagpapakita ng ikalawang araw. Disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Kung ikaw ay nasa sitwasyon, isipin ninyo na nasa parke kayo at nakita ninyong may batang nagkalat ng basura. Ano ang inyong gagawin? May mga lugar na ginagamit ng lahat tulad ng parke, palikuran at paaralan. Kapag tayo ay may disiplina sa paggamit ng mga ito, mas nagiging maayos at malinis ang ating pamayanan. Mga kilos na nagpapakita ng disiplinang pansarili. Pagpapanatili sa kalinisan ng palikuran at parke. Pagsunod sa mga karatula at patakaran. Hindi paninira ng gamit ng pampublikong lugar. Pagpila ng maayos. Pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Kapag may disiplinang pansarili ang bawat isa, nananatiling malinis ang pampublikong pasilidad. Nagiging maayos ang paggamit ng mga lugar. Naipapakita ang malasakit sa kapwa at pamayanan. Basahin natin. Ang parkeng laging malinis. Si Maya ay isang batang marunong sumunod sa patakaran. Tuwing pupunta siya sa parke, itinatapon niya ang basura sa tamang basurahan.
Hindi rin niya sinisira ang mga halaman at hindi rin pumipitas ng bulaklak. Ginagaya siya ng kanyang mga kaibigan kaya nanatiling malinis at maayos ang parke. Naging masaya ang buong pamayanan dahil sa kanilang disiplina at malasakit. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginagawa ni Maya tuwing nasa parke siya? Ano ang naging epekto ng kanyang kilos sa parke? Ano ang aral ng kwento? Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang tamang kilos sa parke? Ano ang ipinapakita ng batang sumusunod sa patakaran? Bakit mahalaga ang disiplina sa pampublikong pasilidad? Ano ang ginagawa ng batang may malasakit sa kapwa? Ang pagpina ng maayos ay nagpapakita ng ang disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan. Ipinapakita nito ang ating pagiging responsable at mapagmalasakit sa kapwa. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang mga pahayag at mali kung hindi. Ikatlong araw, wastong paggamit ng pampublikong pasilidad at disiplinang pansarili. Basahin natin. Si Tino at ang sirang upuan. Si Tino ay isang batang hindi marunong mag-ingat sa pampublikong gamit. Kapag nasa parke siya, umaapak siya sa mga upuan at iniiwan ang kanyang kalat sa damuhan. Hindi niya iniisip na ginagamit din ito ng ibang tao. Isang araw, umupo ang isang matandang lalaki sa upuan na inapakan ni Tino. Bigla itong nasira, nahulog ang matanda at napahiya si Tino dahil sa kanyang ginawa. Lumapit si Tino at humingi ng tawad. Tinulungan niya ang matanda. Ipinangako niya na magiging maingat na siya sa paggamit ng pampublikong gamit. Natutunan ni Tino na ang wastong paggamit ng pampublikong gamit ay nagpapakita ng disiplina at malasakit sa kapwa. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginagawa ni Tino sa mga upuan sa parke? Ano ang nangyari sa upuan na inapakan ni Tino?
Ano ang naramdaman ni Tino matapos mangyari ang insidente? Ano ang aral na natutunan mo sa kwento? Ang mga pampublikong pasilidad ay para sa lahat. Kapag ginamit natin ang mga ito ng tama, napapanatili natin ang kaayusan at kalinisan ng ating pamayanan. Sabihin kung alin ang wastong kilos sa pampublikong lugar. Alin ang wastong kilos sa parke? Alin ang wastong kilos sa pampublikong palikuran? Alin ang wastong kilos sa waiting shed? Alin ang wastong kilos sa silid-aralan? Alin ang wastong kilos sa parke? Ang wastong paggamit ng pampublikong pasilidad ay nagpapakita ng disiplina at malasakit. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung wasto ang kilos at sirang puso kung hindi. Ikaapat na araw, pagiging mapagmalasakit at disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Basahin natin ang tula. Alagaan natin. Sa parke, palikuran, sa paaralan man, sundin ang tuntunin saan ka man magdaan. Basura'y itapon sa tamang lalagyan, iyan ang kilos ng batang may dangal. Sa pagpilat, pag-iingat, disiplina'y taglay, kapwa'y iniisip sa bawat galaw. Kung tayo'y may malasakit at pusong tapat, sa ating pamayanay tayo ay magiging sapat. Ano ang mensahe ng tula? Ang pagsunod sa alituntunin sa pampublikong pasilidad ay isang paraan ng pagiging mapag-malasakit. Ano ang pagiging mapag-malasakit? Ang pagiging mapagmalasakit ay pag-iisip sa kapakanan ng iba, paggalang sa kapwa, pagsunod sa mga alituntunin. Gawing wagi o gawing mali. Mag-thumbs up kung ang kilos ay tama at thumbs down kung hindi. Pagsira at pagputol ng mga halaman. Pag-iingat sa mga gamit sa loob ng paaralan. Hindi pagdidinis pagkatapos gumamit ng palikuran. Hindi pagsusulat sa mga pader ng simbahan. Paggamit ng maingat sa mga palaruan sa parke. Gawin natin. Gumuhit ng isang pampublikong pasilidad at paano mo ito iingatan.
Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!